Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga kapatid, ako si Sister Joya Amari Ilaga mula sa CRC San Pedro Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin sa Deuteronomy 12:10-14 ang mensahe ng Panginoon. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa araw na ito. Lord, tinataas po namin sa inyo ang programang ito. Tago niyo po sa inyong likuran na magmemensahe ng inyong salita. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan na nagmumula po sa inyo upang maunawaan po namin ng lubos ang iyong nais na iparating. Ihanda niyo po ang aming puso't isipan sa pakikinig ng iyong salita at naway tumanim po ito sa aming mga buhay upang nang sa gayon ay magamit po namin ito sa araw-araw naming mga gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating mensahe natatagpuan ngayon sa Deuteronomy 12:10-14 na pinamagatang The Joy of Real Worship in God's Appointed Place. Sa Tagalog, ang kagalakan ng tunay na pagsamba sa itinakdang lugar ng Diyos. Basahin po natin ang salita niya. Ngunit pagkatawid ninyo ng Jordan, kapag na kayo'y nasa lupaing inyong pupuntahan, nalipol na ninyo ang inyong mga kaaway at panatag na ang inyong pamumuhay. Iba na ang inyong gagawin. Ialay ninyo sa lugar na pipiliin ni Yahweh ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog, tulad ng ikapu, handog mula sa inyong mga ani at mga pangakong handog. Magdiwang kayo sa harapan ni Yahweh kasama ang inyong mga anak at mga alipin. Isama rin ninyo ang mga Levita sapagkat hindi sila kasama sa paghahati ng lupain. Ngunit huwag na huwag kayong magsusunog ng handog kahit saan ninyo maibigan. Doon lamang ninyo ialay ang mga handog na susunugin at gagawin ang lahat ng iniutos ko sa inyo sa lugar na pipiliin ni Yahweh mula sa lupain ng isa sa inyong mga libi. Sa mga talatang ito sa Deuteronomy, ipinapahayag ang kahalagahan at kagalakan ng pagsamba sa Diyos sa lugar ng Kanya pinili. Ang ating pagsamba ay nagiging tunay at makabuluhan kapag ito ay ginawa sa lugar at paraan na itinakda ng Diyos. Sa unang bersikulo, ipinapakita ang pangako ng Diyos na bibigyan niya ang kanyang bayan ng isang lugar kung saan sila makakatanggap ng kapahingahan at kaligtasan mula sa kanilang mga kaaway. Ang pangakong ito ay nagpapakita ng pagmamahal at katapatan ng Diyos sa kanyang mga tao. Dito sa bersikulo 11, ipinapakita na ang pagsamba sa Diyos ay hindi lamang isang ritual, kundi isang pagpapakita ng ating paggalang, pag-ibig at pasasalamat sa Kanya. Ang pagdadala ng mga handog at sakripisyo sa lugar na pinili ng Diyos ay isang mahalagang bahagi ng ating pagsamba. Sinabi rin dito na ang kagalakan sa pagsamba ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay espiritual. Kapag tayo ay nagtitipon sa harapan ng Diyos kasama ang ating pamilya at mga kapatiran, nararanasan natin ng kagalakan na dulot ng presensya ng ating Panginoon. Ito rin ay isang paalala na ang ating pagsamba ay dapat gawin sa tamang lugar at paraan na itinakda ng Diyos. Hindi natin dapat isagawa ang ating mga handog at sakripisyo sa anumang lugar na ating pipiliin o gusto lamang natin. Nagbigay din ito sa kahalagahan ng pagsunod ng mga utos ng Panginoon sa lugar ng pagsamba. Kaya naman naway ang mensaheng ito ay magbigay inspirasyon sa atin upang patuloy na sumamba sa Diyos sa lugar na Kanyang itinalaga. Ang kagalakan ng tunay na pagsamba ay nagmumula sa paggalang at pagsunod sa Kanyang mga utos at sa pagtitipon bilang isang kapatiran ng mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos sa Kanyang itinakdang lugar, nararanasan natin ang kapahingahan, kaligtasan, at kagalakan na nagmumula sa Kanyang presensya. Tayo po'y manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po sa inyong pangako ng kapahingahan at pagpapala. Tulad ng sinabi ninyo sa Deuteronomy 12:10-14, turuan niyo po kaming magtiwala sa inyong gabay habang kami ay pumapasok sa lugar ng kapahingahan na inyong inihanda. Naway maging matapat kami sa pagsamba sa inyo sa tamang paraan at sa lugar na inyong pinili. Pagbuklurin niyo po kami bilang iyong bayan at patuloy na maglingkod sa inyo ng may kagalakan. Ipaalala niyo po sa amin na ang lahat ng aming handog ay papuri ay para sa inyong kaluwalhatian. Maraming salamat po sa inyong biyaya, pagpapala at pagmamahal sa pangalan ni Jesus.
Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.